welcome or welcome back to my YouTube channel! So for today's vlog, may bago pulit akong i-share sa inyo, and this time it's all about hair fall and putting volume to your hair. So I experienced 3 months ago na nag too much hair fall ako, which is hindi na siya normal count. Ang normal count ng hair fall per day is up to 50 strands ng buhok yung malalagay sa'yo. So, sa akin, hindi na siya normal kasi lumalabi siya sa 50. Nagka-count ako ng 70 to 80 strands per day. Yes, binilang ko po talaga yung hair fall ko kasi nga, alam niyo, na-alarm na ako kasi kada susuklay ako, ang daming nalalagdag na buhok. So, feeling ko, lampas na siya sa normal hair fall per day, which is tama nga ako. So, lampas na nga siya. So, nandito yung mga hair fall ko. Inipon ko siya for 3 weeks. And tinigil ko na kasi na-stress na ako nung time na yun na nakita ko na bakit ganito kadami nalalagdag na buhok. So, nung una, tinitape ko siyang ganan. Ayan. Per day, tinitape ko. Ayan. So, ang dami. So, ang nangyari, namad na ako. Basta nakita ko na nung first day pa lang na tinry ko is too much hair fall na ako. As in, labis na siya. So, ito siya. Yung isang araw ko. At ito or 2 days to. Tapos, nandito sa iba yung ito, parang 3 weeks ko to na hair fall. Hindi ko na siya na-tape or na-iayos kasi tinamad na nga ako and na-stress na ako kasi nakikita ko na sobrang dami kong nalalagdag na buhok. So, feeling ko road to kalbo na ako, best. Na-stress ako ng bongga. So, tinigil ko na yung pagbibulang. Basta nalaman ko na hindi na normal yung nalalagdag na buhok sa akin. So, syempre, I will take action. Alam mo namang hayaan ko lang na manlagdag yung buhok ko. So, ano yan, road to kalbo. So, di ba nakaka-stress kapag buhok mo is nakikita mo sa umagang nakakalat na lang dyan. Pag nagsuklay ka, nalalaglag na siya. Parang, oh my God, ano nangyari? So, may mga factors kung bakit ka nag-hair fall ng bongga. So, una, syempre, kapag nasa lahi nyo. So, kapag nasa lahi nyo na yung, bawa, yung mami at daddy mo, yung mga lolo at lola mo is may mga patche na walang buhok, ganan. So, maybe, ganun ka din. Kasi, syempre, hereditary siya, ganan. So, hanggat maaari, agapan mo. So, may mga ways naman kung paano mo siya maaagapan. Pero, syempre, maglilid ka din doon kung nasa genetics nyo talaga yan. Kung nasa genes nyo talaga siya. Second, kung stress ka, kung too much stress ka, pwedeng mag-cause ng hair fall yan. So, may mga studies about doon na ang stress is kung ano-ano din nadudulot na masama sa katawan natin. So, just prevent stress. Huwag kaya ma-stress. Kung may problema kayo, ayan, talk about it or gawa ng solusyon agad. Huwag damdamin ang mga problema kasi kaya yung binigay sa inyo is may solusyon yan. Ayun. So much for that. Sunod, kapag pangat yung lifestyle mo, for example, nag-smoking ka, yung medyo, ang smoking kasi nakakawit yan ng mga follicles ng hair. So, it can cause to hair fall din. Then, next, kapag too much chemicals, yung mga nalalagay mo sa buhok mo, for example, pariban ka ng pariban, hindi ka na nakontento sa buhok mo, lagi mo nang pinaunat, pinakulayan, kung ano shampoo, chemical treatments ang ginagawa mo sa buhok mo, natural, mapapagod ang anit mo. Yung scalp mo, yung hair follicle mo, may time na susuko na siya. Yung hindi niya nakakayanan yung mga ginagawa mo sa kanya, kaya mangyari sa kanya, magpapakamatay na siya. So, kumbaga madadamage siya, which can cause to hair fall or hair loss. So, yan. Marami pang ibang factors, pero yung sinabi ko sa inyo is yung mga commonly, common lang na nangyayari kung bakit nalalagas yung buhok natin. So, ayan. So much for that. So, syempre, hindi ko hahayaan na makalbo ko, best. Ano naman, ang hair is ang crowning glory nating mga babae, also mga lalaki. Kasi, di ba, yung hair is nakakatulong para sa looks mo. So, para lang pang nakalbo ko. So, ano nangyari sa akin, di ba? So, stress ako talaga. Nadagdagan yung stress ko nung nakita kong ganun kadami yung buhok. So, ang una kong ginawa is tinigil ko yung shampoo na ginagamit ko. Pero yung shampoo na yon is I've been using it for almost 2 years. Simula nung dumating ako ng Dubai, ayun na yung shampoo ko. And wala akong nakitang bad effects doon before. Pero ngayon, nagkaroon siya ng bad effect. Ewan ko kung dahil sa shampoo or dahil nga sa stress, ganun. So, yung shampoo ko before is ito. Ayan, Tresemme na low sulfate. Ayan siya. So, tinigil ko siya agad. So, yung mga shampoo pinipili ko talaga is low sulfate kasi yung sulfate,
Safe naman siya sa mga shampoo, kaya lang yung sulfate, siya yung tumutulong na mag-cleanse or luminis ng oil and dirt sa buhok mo and sa scalp mo. Which is, may mga tao na sensitive doon, kumbaga nagda-dry ang kanilang scalp, like me, nagda-dry yung anit ko, tapos yung buhok ko is nagda-dry and frizzy din. Kaya, ang pinipili ko talagang shampoo, personally, is low sulfate or walang sulfate content. Just to be safe. Ayan, kasi mabilis ako mag-dry out mabilis mag-dry out yung scalp ko. Kasi meron nga akong eczema. So, yung eczema ko, umaabot din siya sa scalp. So, yan. So, para akong galisin masyado, ganun. So, tinigil ko siya. Tinigil ko din yung conditioner ko, which is Tresemme din. So, nag-stop ako, ganun. Tapos, yung pagkain ko, medyo naggulay muna ako. Gulay and fish, tapos umiwas muna ako sa mga oily food. Siyempre, kasi feeling ko nakakatulong din yun na malesen yung hair fall ko. Then next, may nag-recommend sa akin ng shampoo na to. So, yung shampoo na to is nabili ko dito sa Dubai. Available siya. And, syempre, sinerch ko na din para sa inyo. Available siya dyan sa Philippines and sa Lazada. Meron siya sa Lazada, sa Lazmall. Kaso yung presyo niya is may kamahalan po. May kamahalan ng konti. Kasi 385 ml lang. Pero ang presyo niya po is 700 to 750 or above. Depende pa kung meron kayong discount coupon sa Lazada. Ganan. So, hindi ko alam. Basta ganun yung presyo na nung sinerch ko. So, madami nag-recommend dito sa akin. Kasi pinost ko sa story ko sa Instagram tsaka sa Facebook na nag-hair fall ako. That time, parang 3 months ago ngayon. So, ang dami nag-recommend sa akin. Ate, try mo yung ito siya. OGX, ayan. OGX Biotin and Collagen Shampoo and Conditioner. So, ganito lang siya kalaki, bes. Ayan, ganito siya kalaki. Mataba naman siya, actually. Ayan, pag sa side view, mataba naman, chubby-chubby naman siya. Sa front view, ayan, malapad naman siya. And 385 ml. And siksik naman po yung laman niya. Siksik naman. So, I think sulit naman yung 700 pesos nyo. Kung may bibigay naman yung gusto nyong result sa buhok nyo. So, yun nangyari sa akin. Na-start ako nito 3 months ago nga. Sinashampoo ko siya sa buhok ko. Pero konting amount lang, guys. Huwag kayo masyadong madaming maglagay kasi baka nakakakos din yan ng pagkalagas ng buhok yung too much chemical sa scalp. So, sinashampoo ko lang siya everyday. Then, conditioner. And I've seen na na-notice ko na parang tumutubo na yung mga baby hair ko. So, ayan, ngayon, may mga baby hair na ako. Hindi kasi siya masyadong kita sa camera eh. Pero ito, tong part na to before, guys, nakakalbo na talaga yan. Ito talaga, lumalapad yung noo ko ng bongga kasi nabubunot yung mga buhok ko. So, ayan, ito na, may mga baby hair na ako. Ayan, oh. Ba't nagbablur? Nagbe-baby hair na ako ng bongga. Mashallah. Yung perabalis. Ayan, madami na siya dyan. So, yun. Natuwa ako and nag-volumize yung hair ko dahil sa shampoo na to. Ibig sabihin, kumapal siyang tingnan. Tapos, mas nag-glossy siya, nag-shiny. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Kasi sinerch ko yung mga ingredients na to and sobrang good siya for a shampoo. So, una, pakita ko muna sa inyo pala yung buhok ko. Yung buhok ko ngayon is kulot. Kasi nagtirintas ako kagabi, tapos itinulog ko. Gusto ko kasing gano'n, para kulot ang lala mo. Kasi yung buhok ko naturally, straight and bagsak. So, wala siyang design. As in, bagsak na mukha akong manang. So, gusto ko may volume siya, kaya kulot siya ngayon. Pakita ko siya sa inyo. Ito siya. Ayan siya. See? Mas bet ko talaga yung may kulot-kulot na gano'n eh. Kasi para may design siya, may volume. And sobrang haba niya po. Ayan. Hanggang ano ko na siya, hanggang puwetan ko na siya, and balak na siyang ipatrim, kasi feeling ko, kaya rin ako naglalagas ng buhok, is mabigat na siya. Yun. So, yun. So much for that. So, yung shampoo nga na OGX, thick and full, yung violet na, ito, yung ginamit ko ha, ito mismo. Thick and full, biotin and collagen shampoo. So, an exclusive formula with vitamin B7 or also known as the biotin. So, yung biotin talaga, vitamin B7, is supplement siya or vitamins siya na nakakaganda talaga ng buhok. So, yan. Di ba may mga iniinom pa nga? Yung mga Care Bear ba yun? Di ko alam. Basta may iniinom na biotin para sa buhok. Tapos, may collagen siya and hydrolyzed wheat protein which helps to infuse nutrients into every strand and creates the appearance of volume for thicker, fuller, healthier looking hair. Yun, nakakatuwa yun talaga. Totoo yun. Totoo yun, na nagke-create siya ng appearance for volume, thicker, and fuller, tas healthier looking hair.
Tapos, ang nagustuhan ko dito, di ba yung ginagamit ko before? Ito, yung Tresemme Low Sulfate. Ito naman, pong OGX is sulfate-free siya. So, yung dati kong ginagamit, low sulfate, ibig sabihin, may content pa din siya na sulfate pero mababa. Ito namang binalit ko, wala na talaga siyang sulfate. So, sulfate-free surfactants na siya. So, kasi yung sulfate nga, sabi ko sa inyo, nakakadry talaga siya ng buhok, tsaka ng anit. Lalo na kung sensitive talaga kayo. So, ako nga, diba, sinasabi ko naman sa inyo na sensitive talaga yung ulo ko, yung balat ko, ganun. Kaya mas nagustuhan ko siya kasi wala siyang sulfate. Pero, nalilinis pa rin naman yung ulo mo. Bumubula pa din naman siya. Natatanggal pa rin naman yung oil and dirt. And actually, nakatulong po to sa dandruff ko. Kasi sobrang dandruffin ako. Alam mo yung balakubakin, guys. As in, binabalakubak talaga ako. Kahit nung ginagamit ko is yung Tresemme, binabalakubak ako, kaya nagnanisural pa rin ako dun sa parts na may mga balakubak. Pero simula nag-switch ako dito, hindi ko na kailangan gamitin yung nisural na shampoo kasi nakakatulong na to para malesen yung dandruff ko. And nawala siya talaga. So yun, nakakatuwa lang po. Kaya sinishare ko siya sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, meron siyang vitamin B7 or yung biotin, which yung biotin na yon ha, ang ginagawa niya is ini-increase niya yung production ng keratin sa buhok mo, and then nakakatulong siya para sa follicle growth. Kaya may mga tumutubong mga baby hair, ayan. So, sobrang ganda niya, nakakatuwa lang, sobra talaga. So, meron din siyang ingredient na collagen. Yung shampoo na to is sobrang siksik sa ingredient na kailangan ng buhok mo. Meron siyang ingredient na collagen. Yung collagen, kilala siya as an essential building block of strong hair. Kumbaga, di ba, may mga ilim na supplement na collagen, ganan. So, ito, nilagay na rin sa shampoo para mag-stay siya sa hair mo and sa scalp mo, di ba, ma-absorb siya. Yung collagen kasi, it provides protein and amino acids to make keratin. Yung keratin, pag narinig po yung keratin, di ba, connected siya sa buhok. Kasi yung keratin, siya yung bumubuo sa buhok mo. Siya yung nagko-construct sa hair mo. Collagen provides scalp elasticity and moisture. So, yung scalp mo, magiging elastic siya. Kumbaga, hindi siya madaling madamage, hindi siya madaling magpakawala ng buhok. So, mape-prevent ka na mag-hair fall. Tapos, pinamaintain niya yung moisture ng scalp mo para ma-prevent yung magkaroon ka ng mga dandruff and magkaroon ng too much oil sa scalp. So, yung collagen, kumbaga siya yung humahawak ng moisture ng anit mo, kaya balance siya. So, yun guys, ang dami niyang benefits. And yung meron po siyang isang ingredient, yung hydrolyzed wheat protein. So, sinerch ko siya, ang nagagawa daw ng hydrolyzed wheat protein na yan, is nakakapasok siya sa each hair strand mo, sa cuticle ng hair. Nakakapasok daw siya para magkaroon ng magandang moisture yung hair mo. So, anong nangyayari, nare-retain niya doon yung hydrolyzed wheat protein, nare-retain siya sa each strand ng hair mo. Kaya nangyayari, moisturize yung hair mo, nagiging thicker, fuller look siya, nagvo-volumize yung buhok mo, and shiny pa siya. So, diba, sa isang bote lang ng shampoo, ang dami niyang benefits na magagawa sa buhok mo. Bonus pa yung tumutubo agad yung mga baby hair. Kasi nga, nalagas talaga yan. Ngayon, tumutubo na siya. Ayan na siya, guys. Noon talaga, kalbo talaga itong part na to. Yung kumbaga, ano siya, yung sobrang nipis. Kaya ang ginawa ko, hinati ko sa gitna yung buhok ko para malesen yung hair fall dito sa part na to. Kasi nasa stress na talaga ako. So, yun. Sa ngayon, yung buhok ko is pera balis, pera bate, pera usog. Mas sumahaba siya at tumutubo na yung maliliit na buhok and mas kumakapal. So, sobrang thank you po sa shampoo na to and sa mga nag-recommend sa akin ng shampoo na to kasi naging maganda yung result niya sa akin. This too, yung shampoo and conditioner na to is magagamit mo na siya. Para sa akin, magagamit mo na siya ng 2 months. Ayan, ganan. So, yung unang batch ng bili ko, naubos ko na. So, pangalawa pa lang to. Pangalawang batch pa lang sa span of 3 months. Pa 4 months na ngayon. So, yun. So, isang bote, isang set nila is napagkasya ko naman ng 2 months knowing na yung buhok ko is hanggang puwet na yung length. So, nasa sa inyo na yon kasi hindi naman kailangan na sobrang dami mo mag-shampoo. Dapat yung kontrolado lang kasi syempre chemical pa din yan. Baka mag-hair fall ka lalo. So, konti lang. As long as malinis mo lang yung anit mo. Yung shampoo kasi, ang technique dyan is kuha kang konti, tapos tunawin mo siya sa tubig, sa tabo,
tapos saka mo siya i-shampoo sa buhok mo. Huwag mo siyang ilalagay ng direct dito sa ulo or direct sa kamay na dadirect mo sa buhok mo. Kasi pwedeng ma-damage yung follicles ng hair mo dahil chemical pa din yan. Kahit magaganda yung ingredients nito, huwag mong isipin na ipapakain mo siya sa anit mo, ganan. Kasi may mga vitamins nito. No. Siyempre, limit mo pa din or kumbaga sakto lang yung talagang malilinis na yung ulo mo. Then yung conditioner naman is sa dulo lang ng hair nilalagay. Ako, ang ginagawa ko sa conditioner is from dito, from gitna, pababa. So, ganun lang yung ginagawa ko sa hair ko. Hindi ako nagko-condition sa scalp kasi nga, ang conditioner din, nakaka-cause din siya na dandruff kasi oily siya, diba? So, ang conditioner talaga is for the roots, for the tips lang ng buhok mo para hindi lang siya magbuhol-buhol, para ma-detangle siya, ganun. So, yun. So, thank you so much for watching and kung meron kayong mga review or comment about the shampoo, comment down below. Kung na-try nyo na siya, comment down below kung ano naging resulta sa inyo. And kung hindi pa, kung kapares ko kayo na nakakalbo na nung mga past few months, give this shampoo a try. Yun nga lang, medyo mahal, pero sobrang worth it naman. And mabango siya. To tell you honestly, ang bango niya, sobrang mild lang no amoy. Basta amoy babae siya, ganun. Amoy sobrang girly mo, pero mild lang naman, hindi naman siya sobrang strong. So, kung may problema kayo sa mga scent, okay lang siya. And hindi naman siya floral yung scent. Basta para siyang coconut na ganun. Hindi ko ma-explain. Basta mabango siya. So, yun lang. Thank you so much for watching and I hope may napulot kayo sa kaladaldal ko dito. And see you on my next vlog. And kung meron kayo mga requests, comment down below. And thank you so much and see you. Bye!